Hello brothers and sisters, welcome back again sa atin sharing for Bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much sa mga nakaraang araw sa paggabay mo sa akin na sa lahat na event ng buhay ko ay naging success dahil sa tulong mo at maganda ang aking pakiramdam. Lord, maraming salamat sa mga bagay na ipinagkaloob at tinulong mo sa akin. Napapasalamat ako sa mga Holy Spirit na ibinigay mo sa akin. Holy Spirit ng lakas, na magandang pakiramdam. Ang katawan kong mahina ay naging malakas sa panahon ng ako ay may obligasyon dahil hindi mo ako pinababayaan. At akin din dinadalangin, Panginoon, nagabayan mo. That's all the hurt of the people para na magkaroon na sila ng panahon na magsisi sa mga ginagawang mga pagkakamali dahil alam ko na nandiyan ikaw handang magpatawad sa kahit anumang kasalanan na aming nagawa. Touch them para na magbigay na sila ng panahon para sa iyo at makahanda sa buhay na walang hanggan. And then Lord, nagpapasalamat ako dahil sa event ng buhay ko sa mga nakaraang araw na nakapunta ako sa libingan ng aking mga magulang kasama ang pamilya ni Nini Gladys. Kaya maraming salamat Lord sa mga pagkakataon at panahon ng mga ganong bagay sa buhay ko na ibinigay mo sa akin. Dahil alam ko Lord na wala akong magagawa sa buhay ko pag hindi mo ako bibigyan ng lakas at hindi mo ako sasamahan. Kaya Lord, nagpapasalamat ako sa mga bagay na yun lahat na nangyayari sa buhay ko. Maraming salamat. Ganon din. Gabayan mo ako sa obligasyon kong ito ngayon. Bigyan mo ako ng lakas at bigyan mo ako ng panahon na lagi-lagi kitang makasama kahit pa sa mga bagay na aking obligasyon sa mundong ito. At ang aking obligasyon sa mundong ito, alam ko Lord na ikaw rin ang magsama sa akin. Kaya Lord, panatag ang loob ko araw-araw sa buhay hanggang sa makarating sa pag-antay sa iyong pagbabalik upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay brothers and sisters, ipagpatuloy natin yung ating pananaliksik o yung aking mga idea or kaalaman sarili kong pananaliksik ukol sa pag-sign of cross. Alam niyo ba brothers and sisters, inuulit ko itong sign of cross kasi of course lahat ng mga tao sa mundo is nagtataka ako bilang ultimo na tao na Katoliko lamang ang nag-sign of cross. Ngunit hindi pala, mayroon din pala maraming religious na ngayon ko lang nalalaman na nag-sign of cross. So ganun dapat pala talaga nating malalaman ang mga bagay na yun. Kasi of course lumaki ako, nagtanda na lang ako na nalalaman ko ang nag-sign of cross is only Katoliko. But mali pala dahil maraming mga religious ang nag-sign of cross. Halimbawa lamang ito pakinggan yun. Ang sign of cross ay isang kilalang simbolo sa Kristyanismo, partikular sa mga Katoliko Romano, Ortodokso, So, akala ko ang tinatawag Katoliko Romano lamang, pero ang Ortodokso ay gumagamit din ng sign of cross, At ang simbahan ng Protestantismo. So, dapat natin malalaman kung ano ba ang Protestantismo na nagagamit din ng sign of cross. Uulitin ko. Ang sign of cross ay isang kilalang simbolo sa Kristyanismo, partikular sa mga Katoliko Romano, Ortodokso at ilang mga simbahan ng Protestantismo. Ito ay isang paraan ng pagdarasal, pagkilala sa pamagitan sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus Christ. Ang paggawa ng sign of cross ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paggawa ng krus sa harap ng katawan, kadalasan bago magdasal o sa mga mahalagang okasyon. Ang mga salitang ginagamit ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sign of cross ay isang pagpakita ng pananampalataya at pagkilala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito rin ay isang paraan ng pagtanggap ng biyaya at proteksyon mula sa Diyos.
Ang mga religious ng Ortodokso na gumagamit ng sign of cross ay tumutukoy sa mga simbahang Kristiyano na sumusunod sa tradisyon ng silangang Ortodokso na nagmula sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ang mga simbahang Ortodokso ay may mga sumusunod na katangian. Naniniwala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sumusunod sa mga desisyon ng mga konsilyo ng simbahan tulad ng konsilyo ng Nicea at konsilyo ng Constantinople. Naniniwala sa pagiging ina ng Birheng Maria at sa mga santo. May malaking pagpapahalaga sa mga tradisyon at ritual tulad ng liturhiya at mga sakramento. May otoridad ang mga obispo at patriarka sa pamahala ng simbahan. Ang mga simbahang Ortodokso ay may mga iba't ibang uri tulad ng Silangan Ortodokso, Oriental Ortodokso, Simbahan Ortodokso ng Silangan. Ang Ortodokso ay isang mahalagang bahagi ng Kristyanismo na may 250 milyong taga-sunod sa buong mundo. So marami ang nanampalataya sa pag-sign of cross sa tinatawag na Ortodokso. Ang Protestantismo ay kumikilala rin ng sign of cross. Ito yung pangalawang religious na aking nalalaman na sumasama sa paggamit ng sign of cross, kagaya rin ng Ortodokso. Ang Ortodokso is may 250 milyong tagasunod sa buong mundo. So titingnan naman natin ang Protestantismo. Kumikilala rin sila sa sign of cross. May ilang mga simbahan ng Protestantismo na kumikilala na sa sign of cross, pagaman hindi ito isang pangkalahatang patriarka sa lahat ng mga simbahan ng Protestantismo. Ilan sa mga simbahan ng Protestantismo na kumikilala sa sign of cross ay Anglican Church, Lutheran Church, at Methodist Church. Sila ng Presbyterian Church. Ano yung mga ito ng mga simbahan na kumikilala sa sign of cross? Una, gawain ng mga simbahan na ito ang sign of cross bilang isang paraan ng pagdarasal at pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus Christ. Ganun pa man, ang paggawa ng sign of cross ay hindi isang kinakailangan sa lahat ng mga simbahan ng Protestantismo, at ang mga iba ay hindi ito ginagawa. Ang mga simbahan ng Protestantismo na hindi kumikilala sa sign of cross ay karaniwang mga simbahan na sumusunod sa mga prinsipyo ng Reformatiyo tulad ng Baptist Church, Pentecostal Church, and Evangelical Church. Ang mga simbahan na ito ay naniniwala sa mga sign of cross ay hindi isang kinakailangang patriarka sa Kristyanismo, at ang pagdarasal ay dapat gawin sa pamagitan ng puso at hindi sa pamagitan ng mga ritual o simbolo. So, ang Anglican Church o simbahan ng Inglaterra ay isang simbahan ng Kristyanismo na nagmula sa Inglaterra. So, sa Inglaterra ito nagmula. Ito ay isang bahagi ng Protestantismo, ngunit may mga katangian ng Katoliko, Romano at Ortodokso. Ang Anglican Church ay may mga sumusunod na katangian. Naniniwala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sumusunod sa mga desisyon ng mga konsilyo ng simbahan tulad ng konsilyo ng Nicea at konsilyo ng Constantinople.
naniniwala sa pagiging ina ng Birheng Maria at sa mga santo. May malaking pagpahalaga sa mga tradisyon at ritual tulad ng liturhiya sa mga sakramento. May otoridad ang mga obispo at arsobispo sa pamahala ng simbahan. Ang Anglican Church ay may mga 300 milyong tagasunod sa buong mundo at may mga simbahan sa maraming bansa kabilang ang Inglaterra kung saan ito nagmula, Estados Unidos, Episcopal Church, Canada, Anglican Church, Australia, Anglican Church, Pilipinas, Episcopal Church. Sa Pilipinas, ang Anglican Church ay may mga simbahan at misyon sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang Katedral ng Manila, Simbahan ng St. Andrew, Simbahan ng St. Mary. Ang Anglican Church ay may mga iba't ibang uri ng mga simbahan at organisasyon kabilang ang katedral, parokya at misyon. Ano ang pinagkaiba ng Anglican Church sa Katoliko Romano? Ang Anglican Church at Katoliko Romano ay dalawang magkakaibang simbahan ng Kristyanismo. Bagaman may mga pagkakatulad sa mga turo at tradisyon. Narito ang ilan sa mga pinagkaiba. Pangulo ng simbahan, Katoliko Romano, ang Papa ng Roma ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Anglican Church, ang Arsobispo Canterbury ang pinuno ng Anglican Church, ngunit otoridad sa lahat ng Anglikano. Wala silang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. Doktrina. Katoliko Romano, naniniwala sa pag-isa ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Anglican Church, may mga iba't ibang pananaw sa pag-ina ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Sakramento. Katoliko Romano, naniniwala sa 7 sakramento, binyag, kampel, Eucharistia, pagpapatawad, ordin, patrimonyo at anointing of the sick. Anglican Church, naniniwala sa 2 sakramento, binyag at Eucharistia. Liturhiya. Katoliko Romano, gumagamit ng Latin sa liturhiya bagaman may mga pag-adapsyon sa mga lokal na wika. Anglican Church, gumagamit ng Ingles sa liturhiya bagaman may mga pag-aadapsyon sa mga lokal na wika. Kleriko. Katoliko Romano, ang mga pari ay kinikilalang magpatali at walang asawa. Anglican Church, ang mga pari ay maaring mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Papel ng babae. Katoliko Romano, ang mga babae ay hindi pinapayagang maging pari. Anglican Church, ang mga babae ay pinapayagang maging pari at obispo sa ilang mga diocese. Ito ay ilan lamang sa mga pinagkaiba ng Anglican Church at Katoliko Romano. Bagaman may mga pagkakatulad, ang dalawang simbahan ay may mga katangiang turo at tradisyon. So, brothers and sisters, dapat natin alamin kung bakit may pinagkakaiba ang Anglican Church at ang Katoliko Romano. Number 1 na pinagkaiba nila yung pangulo ng simbahan. Kasi alam niyo ba, brothers and sisters, ako ay Katoliko. So, kaya nagtatanong ako kung ano pa ba ang mga simbahan na gumagamit ng sign of cross. So, nakikita natin na pag-alaman ko na ang gumagamit ay marami. Ngunit, magkaiba-iba, no? Magkaiba-iba sila ng mga pinuno. Halimbawa lamang dito sa Anglican Church at saka sa Katoliko, no? Magkaiba. Ano bang pinakaiba ng Anglican Church at Katoliko? Ang Anglican Church at Katoliko ay dalawang magkaibang simbahan ng Kristyanismo bagaman may mga pagkakatulad sa mga turo at tradisyon. Narito ang ilan sa mga pinagkaiba. Number 1, brothers and sisters, yung pangulo. Number 2, sa doktrina. Number 3, sa sakramento. Number 4, sa liturhiya. Number 5, sa kleriko.
at ang number 6 sa papel ng babae. Ito ho yung pinagkaiba itong dalawang simbahan. So, bakit sila magkaiba? No? May pari din sila. Kagaya nito. No? Ang pangulo ng simbahan, ang Katoliko, Romano, ang Papa ng Roma ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Ang Anglican Church, ang Arsobispo ng Canterbury ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. Doktrina, Katoliko Romano naniniwala sa pag-ina ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Anglican Church may mga iba't ibang pananaw sa pag-ina ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Sa sakramento, Katoliko Romano naniniwala sa 7 sakramento, binyag, kampil, Eucharistia, pagpapatawad, orden, patrimonyo at anointing. So, may pinagkakaiba, no? Ang Katoliko Romano, ang pari ay hindi pwede mag-asawa, sa Anglican ay pwede. So, dapat natin malaman yung mga ganong bagay para ating maunawaan kung bakit sila ay nagkakaiba. So, brothers, sisters, sa sunod natin na video, alamin natin kung bakit nagkaiba itong ating Anglican Church at yung ating simbahan Katoliko. Alamin ko rin kung ano ba ang mga bagay na ito para akin din lubos maunawaan. Siyempre, nag-search lamang ako kung ano ang mga tao na gumagamit, religious na gumagamit ng sign of cross. So, lumabas yung itong nakikita ko na Anglican Church at yung Katoliko Romano, no? Kasi natapos na natin yung Orthodox ko din, magkaiba rin sila. So, itong Anglican Church magkaiba. Yung Anglican Church, galing ito sa Inglaterra, no? So, kailangan natin ito malalaman at maunawaan kung bakit magkaiba sila. So, brothers and sisters, again, maraming salamat sa palaging panonood ng mga video natin at nakikinig. Ito ay sariling pananaliksik ko lamang upang ako mismo na ordinaryong tao at alipin ng mahal na Diyos ay maunawaan ko kung ano ba ang pinagkakaiba. Siyempre, brothers and sisters, bilang Katoliko, gumagamit ako ng sign of cross. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit Katoliko lang ang gumagamit ng cross? Akala ko, kami lang, yun pala, marami rin gumagamit. Ngayon, nang nakita ko na maraming gumagamit, bakit naman nagtanong lang naman ako, kasi ganun talaga ngayon ng social media, marami ka ng matanungan o marami ka ng paraan na pagsisearch. Pero kailangan pa natin ang pagsisearch at of course, babasahan natin ang Bible upang ang Holy Spirit na mahal na Diyos ay gagabay sa atin. O sa pananaliksik ko, aking napanaliksikan yung mga ganitong bagay ko, kaya bigyan ko pa rin itong attention for my next video kung bakit na pinagkaiba ang Anglican Church at saka yung Romano Katoliko, na may simbahan din ang Anglican Church na nasa Cathedral na nga ng Manila, at saka may para sa akin, na bilang tumulo ni Jesus Christ sa temple na tinatawag na community, ako'y naguguluhan. Ngunit sa sarili ko, sa temple ni Jesus Christ na sa puso ko, si Jesus Christ lang ang aking mahal na Diyos. Si Jesus Christ lang ang aking kasama. But of course, kailangan natin magkisama sa temple of community ni Jesus. So, dapat alamin natin. By the way, brothers and sisters, sa mga temple dito sa mundo, sa mga temple ng community, ay wala namang pinili si Jesus Christ na yun na yung simbahan na makaligtas sa atin, no? Maliban namang sa atin sariling temple sa puso natin, si Jesus Christ. Ang templo ka, mahal na Diyos, na sa puso natin, brothers and sisters, tatandaan natin yan. Ang templo ka, Diyos, na sa puso natin. Amen? Amen. So, see you on my next video. Alamin natin at tuklasin ko ano ba ang pinagkakaiba ng Anglican Church at Katoliko Romano. See you in my next video. Lord, thank you.
Ang Katoliko Romano, ang Papa ng Roma, ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Ang Anglican Church, ang Arsobispo ng katedral ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. No? Iba, ano? So, titingnan natin at alamin pa ang mga bagay na ito upang atin maunawaan ng lubos ang mga ganitong mga religious, Anglican Church, Orthodoxo, Romano Katoliko. Ako Romano Katoliko, So, ang sign of cross gumagamit din sila. So, iba lang ang mga tinatawag mga pinuno. At gusto ko talaga maunawaan yung mga ganitong bagay. Kaya gusto ko mananaliksik palalo kung ano ang dapat at ano ba talaga ang dapat ko pang matuklasan sa aking pananaliksik sa Bible kag sa search man sa mga bagay na gusto kong itatanong. Okay, brothers and sisters, maraming salamat. See you again for my next video. Ipagpatuloy natin ang pananaliksik natin kung ano pa mga religious ang gumagamit ng sign of cross at ano ba ang mga pinagkaiba nila sa Romano Katoliko. Amen? Amen. In the name of Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much. Thank you, Lord. I love you, Lord Jesus. Thanks for worshiping you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Okay, brothers and sisters, see you on my next video.